Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay Alden Richards konfirmado or confirm na nag-change ng schedule for Kathryn. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, sa pagpasok pa lang ng taon ay gusto ko na po kayong muli ay pasalamatan dahil nandyan pa rin po kayo na nagtitiwala at nanonood sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much and a blessed new year. So, ngayong araw nga ay tila baga ang ABS-CBN ay naglabas ng ilang mga list at may napansin lang ilang mga netizen, no? So, inilabas po nila ang ilan sa official na kapamilya A-lister stars of 2024. Nangunguna na dito si Miss Kathryn Bernardo, pumapangalawa si Vice Ganda, pangatlo si Miss Kim Chu, pang-apat si Mr. Coco Martin, pang-lima si Joshua Garcia, pang-anim si Mr. Piolo Pascual, at pang-pito si Miss Ann Curtis, and of course ang pang-walo ay si Miss Jody Santa Maria, pang-syampu ang Don Bell, si Donnie Pangilinan and Bel Mariano, at pang-sampu si ang Bini. So napansin ng ilang mga netizen na tila baga nilaglag ng ABS-CBN ang pangalan ni Daniel Padilla bilang isa sa mga A-lister star. Alam niyo po kung anong benepisyo ng A-lister? Sila po yung mga nangunguna at highest top earning artist po nila dito po sa ABS-CBN, which means laglag si Mr. Daniel Padilla na kung saan dati po pumapangalawa siya pagkatapos ni Miss Kathryn, pangalawa si Mr. Daniel Padilla dahil sa dami po ng mga endorsement po nila during those times na sila pa po ay magjowa ni Miss Kathryn. But this time ang laki po nang nawala at nalugi kay Mr. Daniel Padilla. Una, nawala na po si Kathryn sa buhay niya. Pangalawa, yung mga earnings po niya ay hindi maikukumpara sa mga earnings na-earn niya during those times na kasama niya si Kathryn. Kaya naman ito yung mga consequences, no, kung dun sa ginawa niya. But this time, ito na, let's talk about this one dahil magpasok pa lang po ng bagong taon ay tila baga may change schedule na si Mr. Alden Richards dahil karaniwan po kasi si Alden, for almost how many years ko na rin pong sinusubaybayan yung buhay ni Alden Richards, is kapag po papasok na po ang bagong taon, kadalasan nasa US na po siya, doon na po siya nagse-celebrate at doon na talaga niya nag-i-spend yung kanyang New Year. But this time hindi, dahil dito po siya sa Pilipinas during the New Year's Eve, no, kasama niya yung kanyang pamilya, tapos lumuwas na sila or pumunta sila ng US kinabukasan na ng January 1, which means na talagang nagkaroon po ng change of schedules. Maaaring sinasabi ng ilang mga netizen na syempre may rason na si Alden Richards kung bakit mas pinili niya na magpalit ang taon na narito siya sa Pilipinas kaysa nasa ibang bansa. Kasi kung i-research nyo po, talagang for how many years, ganun po ang schedule ni Alden, di po nagbabago yan. Kailangan pagtungtong ng alas 12 ng madaling o ng umaga ng January 1, nasa US na siya kasama ng kanyang mga pamilya na nagse-celebrate ng kanilang New Year, tapos sa inabukasan na January 2, birthday na ni Alden Richards. So today is his birthday and nasa US na po siya kasama ng kanyang pamilya, spending their holidays, and ito po yung pinakamagandang regalo niya sa sarili niya. Talagang ipinangako niya yan, and inaasahan din sana natin na kung hindi man nakasama ni Mr. Alden Richards si Miss Kathryn doon po sa kanyang birthday, but of course inispend naman ni Alden Richards yung kanyang New Year with Mr. Alden Richards. Sabi nga po ng ilang mga netizen, meron pong isang DJ na nagsabi na pumupunta-punta pa rin talaga si Mr. Alden Richards pero off-cam. Hindi talaga sila nagbibigay ng parang hints at hindi sila nagbibigay ng mga paayuda. Tanging mga kapamilya, kaibigan at malalapit sa puso ni Miss Kathryn Bernardo ang nakaka-witness sa panunuyo at pag-akyat ni Mr. Alden Richards dito po sa tahanan ng Casa Bernardo. Kaya pala may mga pagkakataon na pag may mga videos na nilalabas si Kathryn, parang ang bilis, 'di ba? Isang pasada lang. Hindi talaga yung parang babad yung camera kasi parang meron silang iniiwasang ipakita sa camera. And I think yun yung tinatawag na privacy. Pero syempre, hindi naman po nagsisinungaling ang mga resibo. May mga mabibilis pa rin tayong mga netizen na nakakakita ng ilan sa mga resibo. Napakahirap pong kumuha ng mga resibong ito. Pero still, nagbibigay pa rin po sila ng chance doon po sa mga tagahanga po nila at sa mga supporters nila na makita na
Hindi po ito yung katulad ng mga napapabalita na talagang pagkatapos ng movie wala na tayong nabalitaan sa kanila. Ito po yung patunay na still ongoing pa rin po kung ano po ang meron kay Catherine at Alden Richards. So, let's wait and see sa mga susunod na updates natin. Maghanap lang tayo ng any evidence kung anong ganap sa kaarawan ni Mr. Alden Richards. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento, reaksyon at mga suggestions or inyong mga observation with regards naman po dun sa ating latest update. So magbabasa tayo. Unahin natin ang komento mula kay Miss Lolita Lynn Pinggol. Sabi niya kasi nga nagsiselo si Catherine dahil kesa niya kaya wala nang pansinan sila Kat at Alden. At isa pa, hindi naman talagang sila ni Kat. Promotion lang ang lahat at hindi na talaga sila ni Catherine. Meron na nga si Alden tunay niyang mahal si Sanya, o di ba? Kung yan po yung paniniwala ninyo, wala tayong magagawa, di ba? Kung yan po yung pinaniniwalaan po ninyo, kung yan po yung talagang magpapasaya sa inyo, why not? Pero kami po, we will never change, no? Kung ano man yung pinaglalaban namin. Sabi ni Mr. Fernando, ikaw nagsabing sila Kat at Alden na, di ba? And sabi ni Miss Sabina Mansa, salamat sa iyo Miss Tarets kasi sa iyo lang ako naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo tungkol sa Kat din kasi nabasa ko sa iba na tumigil na si Alden sa panliligaw kay Kat. Nung malaman kong ganoon, kinabahan talaga ako. Maigi na lang. At napakinggan ko ang iyong mga sinabi tungkol sa dalawa ng Kat din. Kaya nawala ang aking kaba kasi sobrang idol ko talaga silang dalawa. Ngayon nalaman kong hindi pala totoo, masaya na ulit ako at sana maging forever na ang kanilang pagmamahalan. Ayan. So ito naman yung kanyang komento. Kasi ang dami po kasing nagpapakalat ng ganyan. Porket hindi po sila nakakita na magkasama si Catherine at si Alden Richards. Hindi naman natin kasama 24 oras, 48 hours si Catherine at Alden, diba? Hindi naman natin nakikita kung ano po yung talagang tunay na ganap sa kanila. Pero isa lang ang pinaniniwalaan natin, that Alden Richards and Catherine Bernardo is not just for a promo. Kung nakita naman natin kung paano alagaan at maging ang mga kaibigan ni Miss Catherine, sa kanila mo talaga mahahalata. Sabi ni Miss Geraldine Pavillan, naalala ko yung sinabi niya sa isang interview na mas gusto niya yung walang nakakaalam sa relasyon niya. Tapos, nalalaman na lang na ikakasal na. Diba? Ganon po yung, katulad po nung kanyang dating karelasyon, si Mr. Daniel Padilla. Diba? Nalaman na lang natin magjowa na sila. Hindi naman nila isinapubliko yun. Sabi po ni Salma Rayman, salamat Dar, makahinga na ako sa paghatid mo ng balita. Akala ko wala na sila. Sabi ni Miss Myla, di na nanliligaw because they are boyfriend-girlfriend na sila. Possible, diba? Pwede rin po yun. And, sabi ko nga sa inyo, let's be vigilant and let's be observant sa lahat ng mga nasa paligid. Sabi ni Miss Virgie, hi Ma'am Dars, a blessed 2025 to you and your family and also Kat din supporters, followers and fans. I know this 2025, kahit anong pagsubok sa ating buhay, lagi nating isipin, God always be with us and God is good all the time and all the God is good. Madam Dars, mabuti nandun si Tita Long sa birthday ni Mr. Alden. Tanungin mo kaya yan, Ma'am Dars, kay Tita Long kung ano ang situation ng relationship ng Kat din. I miss ko ng Kat din, always Kat din. Ayan. Actually po, may mga chances na parang we want to talk to Miss Tita Long with regards to this. Pero parang medyo mailap din siya sa pagbibigay ng ng ganyang info, 'di ba? Kasi ayaw niya din naman sa kanya rin manggagaling, 'di ba? Kahit naman talaga sino, kahit ako po kung talagang yung confirmation talaga, 'di ba? Nahirap kasi tayo mag-a-announce. Much better na sa kanila manggaling. Sabi ni Miss Kenaya Estralones, huwag maniwala sa mga sabi-sabi dahil may gustong manira sa kanilang relasyon. Hayaan na lang ang panahon na sila mismo magsasabi. As of now, we are waiting the good news about them. Ayan. Thank you, Ma'am Shiki. Kenania Estralones. Tama naman siya, 'di ba? Kung tayo masyadong magpa-uto or maging gullible dun sa mga kumakalat na mga news about that. Not unless na talagang may isinapubliko na nila na si Tisoy ay hindi nanliligaw, si Tisoy ay ganito, pero wala talagang silang sinasabi. Sabi ni Miss Melina Tamisin, Alden will not or never would said those nonsense news. He will never destroy his dignity and the truths of Kat's parents. Have faith and don't believe to those who try to destroy Kat din, and one of them is a fan of their cheater who is using that. He's a fan of Kat, but a big no. His name is Naivara Lopez. Ay nako, grabe po. Mamaya we were going to talk about those
mga post niya sa X, grabe. Yung mga pinapalabas niya at talagang sinisiraan niya ng bongga tong si Miss Catherine Bernardo. Di ko alam kung ano po nakain itong sina Ivara Lopez para po siraan niya. Sabi niya ang kanyang proclamation noon that he is Catherine's fans, he is Alden's fans, pero hindi. Sabi ni Miss Excel Stage, dito lang ako na intriga. Sa Aldenatics Christmas and Thanksgiving party nila, present ang ibang KB bodies lead by Tita Long, kaya imposibleng ganun-ganun na lang agad. Maaring they just taking a break in public but not in private. Ayun. This is gonna be the best words that nakuha natin. Nasabi ni Ma'am Shi, taking a break in a public but not in a private. This is the exact words that we can describe the situation of Catherine. Sabi ni Miss Ana Coritana, no Miss Tarets, kaya ayaw pa nila umamin kasi di pa nga sila umaamin, ang dami ng basher. Pero pag hahawakan ko yung sinabi ni Mr. Luis na nag-guest siya sa Rainbow Rumble na malas sa game pero swerte sa karera at pag-ibig. Ibig sabihin, may alam na din si Kuya Luis. Very true. Napanood niyo po yung kanyang yung kanyang content or yung kanilang game show. Nandun si Alden Richards at napapapikit na lang si Alden sa mga hirit ni Mr. Luis Manzano, 'di ba, during those times. Sabi ni Ma'am Shi Daisy, thank you Miss Star sa update na ito para i-clear ang issue na ito. Hindi magkakagulo ang mga fans. Happy New Year Miss Stars. Thank you Ma'am Shi Daisy Villanueva sa inyo pong patuloy na pag-join dito po sa ating channel, and of course salamat din po for being part of this channel sa year 2024, and also we will look forward to see you until 2025 this year. Thank you so much Ma'am Shi Daisy. And of course, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.